dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilindat at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masama iwasan na, at ang gawin ay ang tama, at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. May bagay nagnahalagi si Lord kung paano natin mag-ipapagawa kita sa peace. Number 1, para tayo magkaroon ng kapayapaan, pigilan ang dila sa pagsasabi ng masama. Tapos na po eleksyon. Udong mong na ang mga pagtapok sa istorya. So sa manang ako may mga nabasa ko sa Facebook na basta sa nagtabi na sige ka mo sa tarukan ng mga kandidato sa tarukan istorya. Okay? Ang sabi, pigilan ang dila sa pagsasabi ng masama. Okay? Sabi mo sa word, makapahilihan ang dila. Ang dila natin, kung hindi ko yung magamit sa tama, makasira. Kakandaan po natin, based on our experience, diba? Damo-damo na ang nasira na pamilya, na tao, dahil sa atong mga dila. Di ba po? Ang dila, pag hindi natin makontrol, makasira kayo. Dapat ang dila natin, ginagamit natin sa pag-encourage sa tao. Sa pag-motivate sa tao, hindi kayo ginagamit natin ang dila para makasira sa tao. Para magdabog sa usap na issue. Yan po. As a Christian, as a believer of Christ, dapat din sa atong hali nagatuna ang mga mararaot na istorya. Amin po ba? Amen. Ibig sabihin, din po kita ng street light. Ano po ang street light? Mga marites. Ay tunuan ang ama, hindi ng tahanan. Ang ina, ilaw ng tahanan. Ang mga marites, street light. So we must know how to control our tongue. Dapat alam natin kung paano natin kontrolon ang atong mga labi, ang atong dila. So pag-isabi sa katabi mo, kontrolon mo dila mo. Our tongue, ang tongue dapat natin ginagamit to glorify God, to praise God. Yan po, ginagamit natin para iwalhati ang Panginoon. Amen? Hindi ginagamit sa marot na bagay. Kaya nakakagulo. Dahil, di ba? Sino po din ang nasangkot sa mga issue o sa mga gulo dahil lang sa istorya? Naging mahal, arang unhak, dinahali din ang istorya. Nagtapin lang ang magbarkada o ang kaibigan o nagtapin lang ang lalaki o babae.